Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 1, 2026 at tayo po ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala. Sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Panibagong buwan, unang araw para sa buwan ng Marso. At tayo ay nagpapatuloy sa ating 40 araw na paglalakbay at paghahanda. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng ating pong Kwaresma. At dito sa ating unang pagbasa sa araw na ito ay patungkol kay Abram. Abram pa pangalan niya, hindi pa ito napapalitan ng Abraham, kundi Abram dahil ito ang pagsisimula din ng pagtawag kay Abram at si Abram naman na nagiging masunurin. At dito tinatawag si Abram ng Panginoon na lisanin ang kanyang bayan at pumunta sa isang lugar na kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Hindi po madali, no? Ang mga ibang bayan, mga ibang bansa, no? Makaka-relate po dito ang mga migrants natin, ang mga Filipino abroad, no? Talagang napakalaking adjustment ang lumipat at tumira, makipamuhay. Maraming adjustment, no? Sa kultura, lalo na sa lingwahe, siyempre sa ugali, no? Ng mga banyaga, malayong-malayo sa nakagisnan natin mga Pilipino. Pero sadyang yung iba sa inyo po, no? Nawa makita ninyo yung misyon na kayo ay naririyan, hindi lang dahil sa dala ng pangangailangan, no? Kasi talagang marami ang nag-a-abroad sa pag-asa na aahon ang kanilang buhay, giginhawa ang kanilang buhay, maging masuportahan, no, ang inyong mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. No? Pero katulad nga ni Abram ay sinasabi na magtiwala lang sa Panginoon at hindi siya pababayaan at yung pagpapala ay mapapasa kanya. So, gaya na nasabi ko, no, talaga sa una, mayroong resistance, no, na mararamdaman kasi mahirap lisanin yung mga comfort zone natin na tinatawag. Pwede sabihin, okay ka naman na dito, may mga kaibigan ka, kakilala ka, pero baka lang, no, sa isang banda pwede natin tingnan yung aspeto na baka kailangan mong lumisan, baka kailangan mong lumayo para sa mas ikauunlad, no, for growth, for better development, for improvement, no, ng iyong sarili. Kasi minsan hindi tayo umaalis kasi natatakot tayo sa mga pagbabago. Hindi tayo umaalis kasi nga nagiging mahina ang loob natin. Pero kung lalaksan mo lang ang loob mo, makikita mo din na may mas maganda pa palang buhay na naghihintay sa iyo. Mas marami pa palang tao ang makakasalamuha mo. Lalong-lalo na, no, yung purpose mo, mas nakikita mo. Kasi mas lumalawak eh. Huwag ka lang matakot sinasabi natin, taking the risk. No? Huwag ka lang matakot. And instead of fear, siyempre yung trust and faith
ang kailangan nating baunin. So, gaya nga nasabi ko, no? Lalo na sa mga nasa abroad, hindi lang kayo nandyan para sa kabuhayan, no? Kundi nandyan kayo para sa misyon. At yun yung kailangan nyo makita. Nawa, makita ninyo na may dahilan ng Diyos kung bakit kayo napadpad sa malayong lugar, malayo sa inyong kinalakhan, malayo sa inyong sa lugar, no? Na inyo pong nakasanayan. Pero magtiwala lang sa Diyos at makikita natin na ikaw ay magiging pagpapala sa inyong makakasalamuha at lalong-lalo na ang Diyos ang magpapala at magbibigay ng biyaya sa iyo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.